Engan. Shenjibay, buksan mo ang pinto. Huwag kang magtago sa loob at manahimik. Alam kong nasa bahay ka. Darating na ako, darating na ako. Tiawang, huwag mong wasakin ang pinto. Masisira yan. Anong petsa na ngayon? Naantala na ng kalahating buwan ang 300 yuan na upa. Nagtatype sa computer araw-araw hanggang hating gabi. Makakakitaan ba ng pera sa pagtatype? Tita Wang, pwede po bang bigyan niyo kami ng 3 araw pa? Naku. Sa susunod na buwan, makukuha ko ang premyong dahil sa kumpletong pagdalo para sa nobelang ito. Ibabalik ko po sa inyo pati ang kapital at interes. Hindi ako naniniwala sa mga paliwanag na yon. Sinabi mo rin yan noong nakaraang buwan. Tingnan mo ang kwarto mo. Napakabaho nito. Araw-araw kang kumakain ng instant noodles. Kahit isang hotdog hindi mo man idinadagdag. At iniisip mo pang mabuhay sa pagsusulat. Talagang wala kang pag-asa. Sa buong lugar na ito, ikaw ang pinakawalang ambisyon. Huling babala sa'yo. Kung hindi mo maibayad ang pera bago mag-8 ng gabi bukas, dalhin mo na ang mga kalat mo at hayaan kang magsarili. Uy, Manman. Huwag mo akong tawagin ng ganoong malamig at peke. Naipon mo na ba ang 15,000 na sinabi mong ibabalik mo sa akin noong nakaraang buwan? Yung perang iyon ay ginamit mo dahil pinilit mong bumili ng mga mamahaling bagay para cash out. Bakit nauwi na parang ako ang may utang sa'yo? Iyan anong klaseng lalaki ka? Sinayang mo ang 3 taon ng kabataan ko. 15,000, sobra ba? Shenjibay, 15,000, sobra ba? Shenjibay, magpatuloy ka ng sayangin ang buhay mo sa pagsusulat ng nobela. Bukas ng alas 12 ng tanghali kung hindi ko makita ang pera. Diretso akong pupunta sa bahay nyo para kausapin ang mga magulang niyo. Hey, Liman. Hey, Liman, Shenjibay. Huwag mong istorbohin ang mga magulang ko. Saan ako kukuha ng 15,000? Walang pananaw, walang ambisyon. Wala kayong alam sa lahat. 3 taon na. Kahit si Liman ay naniniwala na wala akong ginagawa at umalis na. Sabi ng iba, ito ay basura sa pamilihan ng mga lumang bagay. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na hindi ito karaniwan. Ito ay nawawalang sinaunang enerhiya na disenyo. Shenjibay, tandang, tingnan mo ang langit. 4 na liwanag. 4 na liwanag ng sabay-sabay. Bilisan mo, kumuha ng maikling video. Pagsasahing papawid ng balita. Biglang nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa kalangitan ng lungsod. Ayon kay Professor Zhang ng Ahensya ng Panahon, ito ay dahil sa malakas na araw. Walang kaalam-alam si Professor Zhang na ito ay isang dimensional na espasyo. Ang bitak ay sa pilitang pinunit. Sa wakas, dumating na ang katapusan. Ano ang nangyayari? Ang pahinang ito ay malinaw na walang laman na teksto. Ang iyong buhay ay may natitirang 30 taon. 3 dekadang pagkakataon at karunungan. 3 dekadang panahon. Sapat na upang ako'y maging tagapagtanggol ng lungsod. Upang labanan ang mga banta mula sa labas. Tumakbo ka na, halimaw. Pumasok na ang mga nilalang mula sa ibang mundo sa nayon. Huwag magmadali. Aking anak. Sino ang nakakita sa aking anak? Kailangan kong maipadala ang librong ito bago ang lahat. Nabaliw ka ba? Tumakbo pabalik sa sentro ng lungsod. May bumabagsak na higanting halimaw mula sa langit. Sino mang makita, atakehin agad. Ang mga halimaw mula sa ibang mundo ay sa wakas lumitaw. Ikalawang platoon, magbigay ng suportang putok. Huwag hayaang makalusot ang mga halimaw sa linya ng pagtatanggol. Magpalit ng bala na panlusot sa baluti. Tumutok sa mahahalagang bahagi nito at atakihin. Bumaba ang parusang makalangit. Lahat ng bagay ay babalik sa kawalan. Ulat, Kapitan. Limitado ang pinsala ng mga panlusot na bala. Ang misil ay tumama sa kanyang katawan. Ngunit mayroon siyang napakalakas na kakayahan sa pagpapagaling ng sarili. Ang kanyang katawan ay kayang mabilis na muling mabuo at bumalik sa dati. Hindi ako naniniwala na wala ng paraan para talunin siya. Tumama ang Ri ng direkta sa kanyang sentro ng enerhiya. Natamaan ng tama. Huwag kayong maging bulag na optimista.
Tingnan mong mabuti, ito ay isang uri ng halimaw na sumisipsip mula sa ibang mundo, ang Tosian. Ang karaniwang pisikal na atake ay hindi lamang hindi siya mapapatay. Ang enerhiya at init na nagmumula sa pagsabog ay masisipsip niya. Ito ay magiging enerhiya para sa kanyang pagpapagaling. Mga ordinaryong tao. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumasok sa paligid ng mapanganib na babala? Ano ang ginagawa ng seguridad? Bitawan mo ako. Ang mga karaniwang armas ninyo ay hindi kayang tuluyang pumatay sa kanya. Kung patuloy ang ganitong malakas na atake, lalo lang siyang magiging malakas sa pag-absorb ng enerhiya. Ang buong sentro ng lungsod ay mapapahamak. Tumahimik ka. Ano bang alam mo tungkol sa taktika at labanan, isa kang ordinaryong kabataan? Hawakan mo ang batang ito na puno ng impulsiveness at kapusukan. Ipadala sa likurang air raid shelter para magtago. Huwag magdulot ng gulo rito. Kapitan, sandali. Kapitan, tingnan mo ang lumang aklat na hawak niya. Isang lumang aklat. Ano ng espesyal nito? Grabe. Kusang umiilaw ang bagay na ito. Sino ka? Saan nagmula ang aklat na ito? Gunyan-an. Gunyan-an, paano mo nalaman? Gunyan-an, ang halimaw na ito ay tinatawag na Taokan. Gunyan-an, alam mo rin ang kanyang mga kakayahan. Gunyan-an, hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan. Hindi mahalaga ang aking pagkakakilanlan. Kailangan nyo lang malaman na ang Taokan ay isang enerhiya na sumisipsip mula sa mataas na antas ng ibang mundo. Lahat ng enerhiya mula sa pagsabog ng mga kanyon ay lubos niyang masisipsip at gagamitin para sa sarili niya. Yung rih na yon kanina ay magpapabilis lang sa kanyang ebolusyon at pagpapalakas. Ito ay talagang walang katotohanan. Hindi umaasa sa modernong armas at lakas ng apoy. Umaasa ka ba na ang liwanag ng librong ito sa iyong kamay ay kusang lutasin ang krisis? Siyempre, umaasa ako dito. At sa aking gising na likas na kakayahan. Sobrang matigas ang ulo mo. Kapitan, tingnan mo ang unahan. Tulungan niyo ako. Hindi. Paano may ganitong nakakabaliw na kakayahan? Lahat lumayo, Shenjibay. Shenjibay, lahat lumayo. Ano ang gagawin mo? Bumalik ka agad, napakadelikado. Shenjibay. 30 taong naipong reserba ng espiritual na enerhiya at buhay. Sapat ito para mapagana ko ang kapangyarihan ng sinaunang aklat. At isagawa ang lihim na pamamaraan ng pagpapahaba ng buhay. Shenjinbay, bigla namang namuti ang buhok mo. Itigil mo agad ang labis na pag-ubos ng espiritual na enerhiya. Mapapahina nito ng malubha ang iyong pinakapundasyon. Huwag lumapit. Kapitan Zhao, harangin siya. Kung nais mong panatilihin ang depensa ng lungsod, dalhin niyo ako kaagad sa bubong ng gusali, mabilis. Zhaorong, lahat ng tauhan, magtago sa kinaroroonan. Eskortahin ang ginoong ito papunta sa bubong. Mabilis. Anong kapangyarihan ang ginagamit mo? Ipinapakita ng dala mong life monitor. Nasa loob ng maikling sandali. Ang mga kakayahan ng katawan mo ay direktang tumanda ng halos 10 taon. Hindi mo na dapat pilitin ang paggamit ng iyong espiritual na kakayahan. Tumanda ng 10 taon. Wala yan. Para mailagay sa hawla ang halimaw na ito, upang maprotektahan ang buong lungsod, kaya kong pasanin ang labis na kapalit na ito. Shenjibay, anong paraan ang balak mong gamitin para kumilos? Basta't kaya nitong talunin ang kakaibang halimaw. Buong koponan namin ay buong lakas na makikipagtulungan sa iyo. Hindi niyo kailangang magpanganib. Tahimik na panoorin lang. Jianjia. Kan. Kan. Gunyan-an. Yuan-yan-an. Shenjibay. Ang puting hamog ay naging hamog na nagyelo. Minus 20 degree ne. Gunyan-an, 0, 20 degrees. Minus 30 degree e. Patuloy pang bumababa ang temperatura. Ito ay ganap na sumasalungat sa karaniwang meteorolohiya at mga batas ng pisika. Isang anomalya ng larangan na sanhi ng kapangyarihang ksiyoniko. Tingnan, ang halimaw ay naglalabas ng mga hiwa sa buong katawan. Nawawala. Tayo.
Napagapi natin ang halimaw. Shenjibay, Shenjibay. Agad na nag-utos ang kapitan ng medikal na helicopter. Sobra na ang pag-ubos ng kanyang espiritual na lakas. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay bumagsak na sa estado ng isang 60 taong gulang na tao. Kung gagamitin ang espiritual na lakas sa laban, may natitirang pagkakataon na katumbas ng 20 taon. Sa isang pagkakataon lamang na paggamit ng lihim na sining na ito, nauubos na ang aking 1-0 taong pundasyon ng espiritual na lakas. Ano ang opinyon niyo tungkol dito? Siya ay isang likas na gising na may kakayahang espiritual. At isang espesyal na nilalang na puno ng pagbabago. Ang ganitong makapangyarihang kakaibang kakayahan ay dapat pangasiwaan at kolektahin ng estado. Inirerekomenda kong simulan ang plano para sa pagtanggap ng mga espesyal na talento. Isama siya sa opisyal na sistema ng pangangasiwa. Upang maging espesyal na puwersa sa labanan, siya ang bayani na nagpoprotekta sa lungsod. Kung hindi siya tumayo para sa atin, ang sentro ng lungsod ay matagal nang naging guho. Hindi kailangan ng bayani. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi maayos na makontrol. At sa bawat paggamit nito, siya ay nauubos. Sa halip na hayaan itong mag-aksaya, mas mabuting isama ito sa sistema ng base para sa mas maayos na pagsasanay at kontrol. At mas maipapakita ang halaga nito kung ganon. Naging kontroladong puwersa na ba ito? Ikalawang punit mula sa ibang mundo. Muling magbubukas pagkatapos ng 72 oras. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isang halimaw ang darating. Mas delikado pa rito. May mga halimaw na may mataas na talino at kayang makipag-usap sa tao. Pangulo, 72 oras. Ang natitirang reserba ng aking espiritual na lakas. Kaya ko pang paandarin ang kapangyarihan ng sinaunang aklat ng ilang beses. Para ipagtanggol ang lupang ito. Li Jiangwo, kung mangahas kang dalhin ang tao ngayon. Walang saysay ang suot kong ito. At hindi kita papayagang magtagumpay. Kapitan Zhao, pakitandaan ang iyong katayuan at disiplina. Ito ang resolusyon ng kataas-taasang komando. Shenjibay. Ngayon ay siya ang pinakamataas na antas ng espesyal na puwersa ng bansa. Kaya niyang magdulot ng ganap na 0 degree. Kaya niyang talunin ang mga halimaw mula sa ibang mundo. Ang ganitong makapangyarihang kakayahan, kung hindi ito mapapamahalaan at mapag-aralan ng maayos. Alam mo bang gaano kalaking hindi mapapamahalaang panganib ang maaring idulot nito? Hindi ka talaga makatuwiran. Espesyal na puwersa. Nang umubo siya ng madilim na pulang likido at bumagsak sa bubong. Nakatago ka sa isang air raid shelter na 800 metro sa ilalim ng lupa. At komportable ka. Nilubos niya ang 10 taong pundasyon ng kanyang psyonikong lakas. Nailigtas niya ang kalahati ng lungsod. Ngayon ay gagawin mo siyang paksa ng eksperimento at ikukulong. Zhao Rong, lumayo. Hindi siya karaniwang tao. Siya ay isang espesyal na nilalang na may kapangyarihang kayang magwasak ng mundo. Para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, isinakripisyo ang kanyang personal na kalayaan, kahit na may kapalit na halaga. Ito ay kinakailangang isaalang-alang. Director Lai. Ayon sa Seksyon 7 ng Batas sa Espesyal na Operasyon, Shenjibay, kasalukuyang pansamantalang hindi opisyal na miyembro na naka-attach sa aming koponan. Walang opisyal na dokumentong may pulang header mula sa punong komando. Huwag kang lumapit ng isa pang hakbang. Ako ay magsasagawa ng mga sapilitang hakbang ayon sa batas. Mangahas ka bang itutok ang baril sa akin? Akala niyo ba talagang mapoprotektahan niyo siya? Buksan mo. Huwag maingay. Shenjibay, huwag kang matakot. Nandito ako ngayon. Walang makakaalis sa'yo. Ayos lang, Zhao Dui. Shenjibay, gusto mo bang ituring akong kontroladong puwersa? Ito ay iyong karangalan. At ito rin ang iyong responsibilidad. Basta't makikipagtulungan ka sa pananaliksik. Ito rin ang iyong responsibilidad. Basta't makikipagtulungan ka sa pananaliksik. Ibigay ang aklat na ito ng enerhiya. Ang militar ay magbibigay sa iyo ng pinakamagandang medikal na kondisyon sa buong mundo. Maaari pa ngang makahanap ng paraan para ayusin ang iyong pundasyon ng espiritual na enerhiya. Sige, nandito ang libro. Kunin mo at subukan mong buksan. Ngunit kailangan kitang bigyang babala, Director Lai, Shenjibay. Ang paggamit ng sinaunang aklat na ito ay nangangailangan ng malakas na pundasyon ng espiritual na enerhiya. Sa iyong kakulangan sa espiritual na enerhiya, Shenjibay, baka hindi mo kayang basahin kahit kalahating pahina. Hindi mabuksan, Shenjibay. Sa halip, ang lakas ng mga sinaunang aklat ay babalik sa kanya, Shenjibay. Makakasakit sa sarili. Dalhin siya sa zero na silid ng mga dokumento. Gusto kong malaman niya ang katotohanan. Nais mo bang basta-basta hawakan ang lakas na ito?
Bakit mo siya dinala dito? Para malaman niya, hindi siya isang natatanging tagapangalaga. Akala mo ba ang puwang sa ibang mundo ngayong gabi ay unang lumitaw sa Earth? 60 na taon na ang nakalipas sa hilagang kanlurang disyerto. Pumutok ang langit ng isang pulang puwang. Isang halimaw na may codename na Juki ang bumaba. Noong panahong iyon, isang elite na mekanisadong infantry division ang ipinadala. Ano ang nangyari? Nawasak ang buong hukbo. Ano ang nangyari? Nawasak ang buong hukbo. 30,000 na mga sundalo kasama ang lahat ng mabibigat na armas. Sa loob ng 3 oras, pinuksan ng mga kakaibang halimaw hanggang halos wala nang natira. Habang ang mga matataas na opisyal ay naghahanda, nailunsad ang ultimong plano ng pagtatanggol. May isang tao na lumitaw. Ginamit ng taong iyon ang enerhiya ng sinaunang aklat para supilin ang sakunang iyon. Muling sinelyuhan niya si Juki pabalik sa bitak ng ibang dimensyon. Ngunit ang kabayaran niya ay ang pagkaubos ng kanyang espiritual na enerhiya. Agad siyang napasawi. Shen Pibay. Shen Jibay. Ito ang kapalaran niyo, mga may hawak ng aklat. Akala mo ba'y mabubuhay ka ng matagal? Tanging sa pamamagitan ng pagtanggap sa aming kumpletong kontrol. Doon ka magkakaroon ng kaunting pag-asa. Lin Yanan. Wang Shu. Gu Jinan. Gunyanan, umalis ka. Ito ay isang lihim na dokumento. Walang kwentang usapan. Sabihin mo sa akin, bakit ang pangalang ito ay lumabas sa mga talaan 60 taon na ang nakalipas? Gunyanan, kalma ka. Ilagay mo ang baril. Huwag mo akong hawakan, magsalita ka. Patuloy niyo akong sinasabihan. Ang ama ko, Gu Wangshu. Namatay siya sa engkwentro laban sa mga tulak ng droga sa timog kanlurang hangganan. Isa siyang bayani sa paglaban sa droga. Bakit? Lumalabas siya sa isang lubusang lihim na arkibo na mula pa 60 taon ang nakalipas. Isa siyang bayani sa paglaban sa droga. Bakit? Lumalabas siya sa isang lubusang lihim na arkibo na mula pa 60 taon ang nakalipas. Yin Yanan. Ilang taon ka na ngayong taon? 26 taong gulang, ano ang kinalaman nito sa edad? 26 taong gulang, 60 taon na ang nakalipas. Isang lalaki ang huminto sa sakuna. 34 taon na ang nakalipas, ikaw ay isinilang. Anong ibig mong sabihin? Kapitan Gu, hindi mo ba kailanman pinagdudahan ito? Ang iyong katawan ay talagang higit sa karaniwan. Ang iyong katahimikan ay halos perpekto. Ito ba ay talagang katangian ng isang karaniwang tao? Noong panahon ng iyong ama, ginamit niya ang mga sinaunang aklat. At naubos ang lahat ng espiritual na enerhiya. Pati na ang kanyang sariling enerhiya ng buhay. Hindi ka talaga likha ng kalikasan. Ikaw ay nilikha niya bago maubos ang espiritu. Gamitin ang enerhiya upang pagsamahin ang mga gen ng katawan. Mga supling na pinilit na pinalaki. Hindi ito possible. Shen Jibay, magsalita ka na. Ano ba talaga ang hawak mo sa kamay? Kilalang kilala mo ba siya? Ano ang naranasan ng aking ama noon? Nasaan na ba siya ngayon? Hindi siya namatay sa hangganan. At hindi rin siya tuluyang bumagsak. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay nakatago sa aklat na ito. Anong sinasabi mo? Isang libro, isang espiritual na kamalayan ng tao. Paano ito maaring maitago sa isang libro? Bitawan mo. Kapitni, hindi ka ba palaging nagtataka tungkol sa material ng librong ito? Tingnan mo nang mabuti. Ano ba talaga ang mga guhit na ito? Ito ay mga guhit ng enerhiya. Ito ay hindi isang karaniwang sinaunang aklat. Gunyanan. Hindi lang ito tungkol sa mga daloy ng enerhiya. Director Lee, tinatawag niyo kami sa militar na mga tagapagdala ng aklat. Ngunit sa katunayan, noong sinaunang panahon mayroon kaming mas angkop na pangalan, Opisyal na Makata. Opisyal na Makata, ano ang kinalaman nito kay Gu Wangshu? Malaki ang kaugnayan nito. Ito ay hindi isang bagay na ibinuhos mula sa langit. Ito ay isang enerhiya na selyo mula sa sinaunang sibilisasyon. Sa loob ng libu-libong taon, tuwing ang mga nilalang mula sa ibang mundo ay sumusubok na punitin ang espasyo. Si Shen Jibay, laging may isang guro na tumatayo. Tuwing ang mga nilalang mula sa ibang mundo ay sumusubok na punitin ang espasyo. Si Shen Jibay, may isang guro na lalabas. Wala tayong kapangyarihang makalangit. Maaari lamang tayong umasa sa ating sariling espiritual na lakas. Gamitin ang ating sariling enerhiya bilang daluyan, at ang kamalayan bilang ugnayan. Pipilitin nating gisingin ang kapangyarihan ng mga sinaunang aklat, upang pigilin ang pagsalakay mula sa mas mataas na dimensyon. 60 taon na ang nakalipas, dumating si Shen Jibay. Shen Jibay, alam ng iyong ama na si Wangshu. Sa natitirang kapangyarihan niya, hindi pa rin sapat para tuluyang makulong ang halimaw na yon, Gunyanan. Ano ang ginawa niya? Kaya't gumawa siya ng isang napakahigpit na desisyon. Ipinagkaloob niya ang lahat. Kasama ang kanyang katawan at karamihan sa kanyang espiritual na kamalayan.
Sinelyuhan niya ang natitirang kamalayan ng kanyang espiritual na enerhiya. Sa pahina 47 ng sinaunang aklat na ito ng enerhiya. Gamit ang huling enerhiya ng kanyang buhay, pinagsama sa kanyang sariling mga jin, upang likhain ka, at iniwan ka sa mundong ito. Samantalang ang kanyang kamalayan, ay magpakailanman na nakakulong sa loob ng aklat na ito, naging bahagi ng selyo. Patuloy na pinipigilan ang enerhiya ng Lanji. Hindi ito totoo. Hindi ka naniniwala. Hawakan mo ito. Hawakan mo ito. Pahina 47. Magandang gabi. Huwag kang umiyak. Nandito ang tatay. Nandito lang ang tatay. Gunyan-an, nandito ang tatay, Special Operations Group. Nandito lang ang tatay, Gunyan-an, Special Operations Group. Pinapanood kang lumaki, Gunyan, Special Ops. Pinapanood kang lumaki. Huwag mong hawakan si Shen Jibay. Ibigay mo sa akin ang libro. Pahintulutan mo akong marinig muli ang kanyang boses. May natitirang kaunting espiritual na kamalayan siya. Sa bawat hawak mo, ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawawala. Bawat sandali, ang lakas ng selyo ay humihina. Sapat na, napakaganda. Selyo ng espiritual na kamalayan. Shen Jibay, basta't makikipagtulungan ka sa amin. Upang suriin ang prinsipyong enerhiya ng aklat na ito, maaaring makopya namin ang lakas na ito. Maliligtas ang buong sangkatauhan. Subukan mong ay analisa. Basta't mangahas kang sirain ang mga pattern ng enerhiya sa mga pahina ng aklat. Lahat ng enerhiyang mula sa ibang mundo na nakaselyo doon ng 60 taon, agad silang makakawala sa kanilang mga tanikala. Shen Jibay, gawing impyerno ang base na ito. Anong nangyayari? Hindi ba't may 72 oras pa? Anong nangyayari? Hindi ba't may 72 oras pa? Director Lai. Director Lai Zhaoting. Nagkamali ang prediksyon. Nagbukas ng maaga ang siwang papunta sa ibang mundo. At ano pa, bilis, sabihin mo. Hindi lang iisa. Sa kalangitan ng hilagang distrito ng Linjiang, Jinghai City, sabay-sabay lumitaw ang tatlong na level na siwang nasukat ay higit sa 1 kilometro. Na-detect ng satellite. May tatlong dayuhan na nilalang na higit sa 200 metro ang laki. Na dumarating. Ang mga karaniwang sandata ay agad na nasira. Maraming nasawi. Hindi maaasahang bilang. 3 na ang naubos. Walang natira, huli na ang lahat. Mabilis, lumipat sa ilalim ng lupa, pinakamataas na depensa. Ilipat ang lahat ng mataas na antas sa pinakababa. Bilisan. Naguguluhan ka, may ilang daang libong tao sa itaas. Paano mo kami mapapadapa sa ilalim tulad ng mga pagong? Ano ang magagawa mo? Ang Marinhi ay 3 na level na halimaw. Kahit ang pinakamataas na depensa, ay maaaring hindi kayang talunin silang sabay-sabay. Bilang karagdagan sa pagtayo sa ilalim ng lupa, ano pa ang magagawa natin? Ano pa ang magagawa natin? Shen Jibay. Tatlong Yay. Shen Jibay. Maaari mo bang muling pasiglahin ang kapangyarihan ng mga sinaunang teksto? Pasiglahin ang kapangyarihan ng mga sinaunang aklat. Isang beses na pag-activate ng tatlong sinaunang ugnayan, may natitira pa akong 20 taon ng espiritual na lakas. Pagkatapos gamitin ito, baka hindi ko kayanin ang umaga bukas. Hindi ko alam kung kailan may humawak sa akin ng malamig na kamay. Mahigpit na humawak sa pulso ni Shen Jibay. Huwag kang pupunta. Shen Jibay, nababaliw ka ba? Isang beses na pag-udyok sa tatlong sinaunang batas. Magiging katulad ka ng tatay ko. Mauubos ang iyong espiritual na koneksyon at babagsak. Akala mo sino ka? Isang tagapagligtas ba? Magiging katulad ka ng tatay ko. Mauubos ang iyong espiritual na koneksyon at babagsak. Akala mo sino ka? Tagapagligtas ba? Bitawan mo. Gunyan-an, hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. Mayroong panghuling depensa na armas. Mayroong elite na unit. Bakit ko kailangang isakripisyo ang iyong espiritual na lakas? Kapitan Gu, mag-isip ka ng mabuti. Karaniwang armas. Kahit isang gutom na halimaw ay hindi kayang talunin. Ngayon ay may 3 na level na halimaw. Kung hindi ako pupunta sa Jinghai, ang kabuang 45 milyong tao sa hilagang lungsod ng Linjiang, ngayong gabi ay magiging halimaw lahat. Enerhiya ng net. Handa na ba ang helicopter ni Zhao? Handa na. Ako mismo ang magmamaneho para sa'yo. Sumunod ka, Gunyanan. Kung may mangyari kay Brother Shen ngayon,
Sasamahan namin siya at sabay-sabay na ipagtanggol ang syudad na ito. Kalapit na si Kuya Shen ay ang lungsod ng Jinghai. Ipinapakita ng radar. Ang buong lungsod. Nakalubog sa purpurang mataas na corrosive na enerhiya ang ulap. Katatapos lang pumasok ng mga armored ground troops. Kasama ang tao at sasakyan. Sa loob ng 5 segundo, naubos na sila. Iyon ay isang mistype na halimaw. Shen Jibay. Kinuha ni Gunyan An ang buong lungsod na broadcast frequency ng militar. Iparating ang aking boses. Nakakonekta na, maririnig ng buong lungsod. Shen Jibay. Guan Jujiu. Sa pulo ng ilog. Shen Jibay sa pulo ng ilog. Sa pulo ng ilog. Naglaho ang ulap, ang mga kakaibang nilalang ay winasak ng apoy ng enerhiya. Shen Jibay. Shen Jibay. Shen Peibay, ang mukha mo. Shen Jibay. Na ginawa ng mga panaginip. Ang sulok ng iyong mata. Ang mga kulubot ay lalong lumalalim. Huwag mo akong alalahanin, maghanap ka ng tao sa Linjiang, bilisan mo. May emergency sa Linjiang. 10,000 mga pangkat ng mga halimaw ay umaatake sa kanlungan. Malapit nang bumigay ang depensa. Humihingi ng suporta, buksan ang pinto. Shen Jibay, Yuyu Luming. Yuyu Luming, Shen Jibay. Yuyu Luming. Kumain ng mga ligaw na damo. Sobra na talaga. Ganito ka na ngayon. Mukha ka ng mahigit 40 taong gulang. Kung patuloy kang magpupumilit, tiyak na mauubos ang iyong kapangyarihan. At saka, ang kuponan ni Zhao mula sa Bicheng ay nagbabalik. Inuutusan kita na bumalik. Dalhin mo ako sa akin. Hindi ako makakabalik. Mayroon pang 1 milyong tao sa Hilagang Lungsod. Kuya Shen, nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng 1 milyong tao. Sa Hulyo, nag-aalab ang init. Shen Jibay pagkakaloob ng kasuotan sa Setyembre. Pagkakaloob ng kasuotan sa Setyembre, Shen Jibay. Shen Jibay pagkakaloob ng kasuotan sa Setyembre. Pagkakaloob ng kasuotan sa Setyembre, Shen Jibay. Pagkaloob ng damit noong Setyembre. Shen Jibay. Shen Jibay. 2 araw pa lang, Shen Jibay. Shen Jibay. Kakatapos lang niyang ipagdiwang ang ika-28 niyang kaarawan. Ngayon naging isang lalaking nasa kanyang 40 na. Shen Jibay. Ang kakayahan ng iyong espiritu, Shen Jibay. Shen Jibay. 5 taon sa itaas, Shen Jibay. 5 taon gamit ang kakayahan ng espiritu na 23 taon. Kakayahan ng apoy, 5 taon, 5 taon gamit ang kakayahan ng espiritu na 23 taon. 5 taon gamit ang kakayahan ng espiritu na 23 taon, 5 taon. 5 taon. Ng kakayahan ng espiritu, 5 taon gamit ang kakayahan ng espiritu na 23 taon, 5 taon. Ang espiritu ng kapangyarihan ay nagtagumpay sa loob ng 5 taon. Ang espiritu ng kapangyarihan ay nagbigay ng kapayapaan sa 3 lungsod sa loob ng 5 taon. Kapatid Shen, nagising ka na. Kapatid Shen, nagising ka na. Ngayon, ang buong internet ay pumupuri sa iyo. Ang mga tao ay tinatawag kang Diyos ng Digma. Ang titulong Diyos ng Digma ay walang halaga. Kaya ko pang magtagal ng 5 taon. Ano ang balak mong gawin sa akin ngayon? Gunyan An, Shen Jibay. Gunyan An. Gunyan An, espesyal na aksyon. Gunyan An. Tingnan mo muna ito. Gunyan An. Hindi pa nagbigay ng pahayag si Gunyan An. Gunyan An. Pero may nangyari sa internet. 22 ang kilalang Big A na may milyong-milyong tagasunod. Sa liwanag ng mga tagapagturo, 20232728, 26 ang liwanag ng rasyonalidad ay nagdadala ng mga mensahe. 20,232.78, 26 sinabi na ang mga sinaunang panawagan ay nagdadala ng mga meteorito. Sinabi rin nilang ito ay isang sabwatan ng iba't ibang grupo.
Isang maingat na inihandang nakagugulat na panlilinlang. 20,227.8 isang maingat na pinlanong nakamamanghang panlilinlang. Ang militar ng dakilang silangan ay nagbigay ng halaga. Ang liwanag ni Twi ay napakaganda. Ipinakita niya ang mga ito. Ang militar ng dakilang silangan ay nagbigay ng halaga. Ang liwanag ay napakaganda. 20,232.78 nagpost siya ng larawan ng tiyan. 20,232.78 sinabi na ang mga tagapagturo ay hindi nagmamalasakit. Ang militar ng dakilang silangan ay nagbigay ng halaga. Ang liwanag ay napakaganda at nagdadala ng mga mensahe. 2023 isang lalaking nasa 40 la ang ginawang tagapagturo. Ang militar ay nagbigay ng halaga. Ang liwanag ay napakaganda. 20,232.78 ipinakilala bilang isang espiritual na pagkukulang. Ang militar ng dakilang bansa ay nagbigay ng halaga. Ang liwanag ay napakaganda. Ipinakilala bilang isang espiritual na pagkukulang. Humihiling ng agarang investigasyon sa iyo. Tinatawag ka nilang manloloko at payaso. Ganap nang nawalan ng kontrol ang seksyon ng mga komento. Punong-puno ng malisyosong panalay. Hinihiling nila na ipaliwanag mo ang katotohanan. Shen Jibay, huwag kang magalit. Shen Jibay, nagsumite na ako ng kahilingan sa punong himpilan para ipagbawal ang lahat ng account sa buong internet. Shen Jibay, ang grupong ito ng mga keyboard warrior ay hindi alam kung ano ang iyong pinagdaraanan. Hindi ko alam kung bakit kailangan i-block. Zhao, tulungan mo akong ayusin ito. Magparehistro ka ng isang account para sa akin. Sa verification, isulat mo lang na may mga tanong. Magparehistro ka ng isang account para sa akin. Isusulat ang sertipikasyon na may pagdududa. Shen Jibay, magla-livestream ako sa buong internet. Hindi ba't gusto nilang makita ang katotohanan? Ipapakita ko sa kanila ng sapat. Wala ng oras. Shen Jibay, masyado mong pinadali ang sitwasyon. Akala mo, ito ba ay isang karaniwang issue sa online na opinyon? Pakinggan mo ito. Hello, ako ang ex-girlfriend ni Shen Jibay. Ako ang pangatlong. Hello, ako ang ex-girlfriend ni Shen Jibay. Ako ang pangatlong, 100 milyon na tagasunod. 100,000 panandang pandagdag na mensahe. Ako ang pangatlong, 100 milyon na tagasunod. Pahina ng bahay, ngayon ay tumayo ako. 100,000 panandang pandagdag na mensahe. Ako ang pangatlong. Ayaw ko nang maloko pa ang mga netizen ng taong ito. Anong tula ng digmaan? 100,000 panandang pandagdag na mensahe. Ako ang pangatlong. Anong klaseng mga bayani ang nagbabantay sa mundo? Lahat sila ay peke 100,000 panandang pandagdag mensahe. Aking tatlo ika 100 milyon na kaibigan. Siya ay isang estudyante sa kolehiyo na hindi nakapagtapos ng maayos pangunahing pahina akin. Isang ordinaryong tao na maagang umalis sa paaralan, unang pahina mensahe, aking tatlo ika 100 milyon na kaibigan. Sa loob ng 3 taon nakatira siya sa inuupahang bahay sa isang urban village. Nahihirapan siyang tustusan kahit ang mga gastusin. Humiram din siya sa akin ng 15,000. Hindi pa rin niya na ibabalik. Isang taong walang pananagutan. Isang ordinaryong tao na umiikot-ikot lang para makaraos. Paano siya posibleng bigla na lang maging isang malakas? Sa likod nito, tiyak may mga puwersang nasa likod na sadyang nagmamanipula at nagpapasiklab ng publisidad. Isa lang siyang piyesa na itinulak palabas. Talagang binabaligtad ang tama at mali. Walang basihang paninirang puri. Nasaan ba talaga ang babaeng ito? Nang ibinuhos ni Shen ang lahat para protektahan ang lahat. Siya'y nakamasid lamang. Ngayon, anong karapatan niyang magkalat ng mga chismis at maninira? Zhao, kalma ka lang. Hindi sapat na isa lang siliman ang iyong target. Zhao, kalma ka lang. Hindi sapat na isa lang siliman ang iyong target. Ngayon, ang buong internet ay naligaw ng landas. Tingnan niyo ito. Mga kaibigan, mga kapamilya. Ako si Lin Luming. Alam ko na ang mga pangyayari kagabi ay talagang nakakagulat. Ngunit pakiusap, isipin natin ito ng may katwiran. Talaga bang akma ito sa mga batas ng kalikasan? Isang katotohanan lamang ang narito. Ang sinasabing sakuna kagabi ay talagang isang maingat na inihandang. Palabas na may special effects para mag-hype. May mga taong sinadya ang paglikha ng kabuluhan at mga kakaibang pangyayari. At inilunsad pa nila ang isang ordinaryong tao tulad ni Shen Jibay na payak lang ang karanasan. Pinalabas bilang tagapagligtas. Ginagawa nila ito upang maghasik ng takot sa buong bayan. Samantalahin ang pagkakataon upang kontrolin ang opinyon ng publiko. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Huwag magpabulag sa mga kasinungalingan at opinyon. Hindi ko kailanman gagawin yon. Ang taong ito na nagkakalat ng chismis. Kahit gaano pa siya karaming tagahanga at impluensya. Kahit na ako ang magdusa sa lahat ng mga kahihinatnan. Kailangan kong ilantad ang kanyang mga mapanlinlang na pahayag. Huminto. Kuya Shen, kaya mo bang tiisin?
Hindi ko na matiis. Ibinuwis mo halos kalahati ng buhay mo para protektahan ang di mabilang na mga estranghero. Ngayon ay walang katwirang pinagbintangan ka pa. Paano ko ito matitiis? Shen Jibay. Bakit hindi ka nagagalit kahit kaunti? Sila'y walang habas na nagmamalupit sa iyong nakaraan. Bakit hindi ka man lang nagagalit? Sila'y walang habas na nagmamalupit sa iyong nakaraan. Paano ka pa nakakapanatili ng ganitong kalmado? Ano ang mababago ng galit? Shen Jibay. Shen Jibay, Zhao Dui, kung magmamadali kang harapin si Lin Luming. Bukas, mag-umpisa na ang chismis sa buong internet na may nagkukubli. Shen Jibay, sadyang pinipigil ang mga ibang tinig. Kung ganoon, wala tayong magagawa. Hahayaan ba nating ibuhos nila ang dumi sa iyo ng walang batayan? Sa halip, madali tayong mahuhulog sa patibong nila. Sa likod ng alon ng paninirang puri na ito, hindi ito ginagawa ng karaniwang tao. Zhao, dati kitang pinakiusapan. Nahanapin ang mga bagay na yon sa lumang tindahan ng libro sa Urban Village. Nahanap mo na ba? Nawala ako sa sarili sa galit. Halos nakalimutan kong nahanap na. Kapatid Shen, talagang humihingi ako ng tawad. Naharap ang lumang distrito ng Xing sa atake ng mga halimaw. Nawasak din ang lumang tindahan ng libro. Nang naghukay kami sa mga guho para maghanap, hindi nakaligtas si Ginoong Zhao sa sakunang ito. Nakuha lang namin mula sa natitirang ligtas. Ang kahong bakal na ito. Shen Jibay. Ayos lang ako. Ano ito? Ano ang nakasulat sa liham, Shen Jibay? Ito ba ang mahalagang pahiwatig na ibinigay sa iyo ni Ginoong Zhao? Lin Luming. Naiintindihan ko na. Itong malaking blogger, bakit sa oras na ito, ay biglang lumabas at sinadyang pasiklabin ang opinyon? Bakit? Hindi ba siya ay binayaran ng mga may masamang balak? Hindi. Siya ay hindi karaniwang tao. Ano ang ibig sabihin nito? Bayer, kapag nabasa mo ang liham na ito. Gunyan-an. Gunyan-an. Hindi ito gawa ng mga demonyo. Kundi siya ang naghahari sa likod ng mga demonyo. Naiintindihan niya ang pananalita ng tao. Magaling siyang magkunwaring makiramay. Gagamitin ang pinakamapagkakatiwalaang paraan ng mga tao. Unti-unting sirain ang lahat. Gamitin ang pinakamapagkakatiwalaang paraan ng mga tao. Ano nga ba ang pinakamapagkakatiwalaang paraan? Ito ba ay lakas ng depensa? Ano nga ba ang pinakamapagkakatiwalaang paraan? Ito ba ay lakas ng depensa? O may iba pang layunin? Ito ay mga salita at teksto at talakayan. Ito ay tinig ng masa. Ito ay kapag ang mga tao ay nahuhulog sa takot. Ang pinakanais nilang paniwalaan ay ang maling pag-asa. Anong nangyayari? Hindi ba't ang internal communication system ay nahack? Hindi ito hacking o control. Ito ay live broadcast ng pandaigdigang emergency special meeting. Pandaigdigan sa bayang pagpapadala. Ihulog ang mga sandata. Mga kaibigan sa mundo. Hindi ako inyong kaaway. Ako ay narito upang wakasan ang hidwaan at dalhin ang kapayapaan bilang tagapamagitan. Sino ka ba talaga? Agad na utusan ang mga halimaw na itigil ang pag-atake. Ituwid sila bilang mga tagapaglinis ng mundo. Ngunit talagang may kakayahan akong alisin sila. Basta't pumayag ka sa isang napakaliit na kondisyon. Ang nais ko ay ang pinagmulan ng lahat ng teksto at aklat na naglalaman ng kapangyarihan sa inyong sibilisasyon. Kapag naibigay ang pinagmulan ng teksto, ang mga halimaw ay tuluyan ng aalis. Huwag mong tanggapin, ito ay isang nakamamatay na bitad. Shen Jibay, huwag kang magalit. Ibinibigay lamang ang pinagmulan ng mga salita para sa pag-ingat. Kung makakakuha tayo ng kapayapaan. Shen Jibay, huwag kang magalit. Ibinibigay lamang ang pinagmulan ng mga salita para sa pag-ingat. Kung makakakuha tayo ng kapayapaan, mas mabuti nang maging tamad kaysa sa pagkawasak ng sibilisasyon. Sobrang naiinip. Yin Yan-an. Hindi mo talaga nauunawaan ang kahalagahan ng mga salita sa sibilisasyon. Ang mga salita ay ang pundasyon at ugat ng isang sibilisasyon. Kapag nawala ang mga salita, paano natin maitatala ang kasaysayan? Paano natin maipapasa ang alaala? Paano siya magiging tapat sa mga prinsipyo at susunod sa mga patakaran? Hindi siya isang mabuting tagapamagitan. Sa katunayan, siya ay lumalamon ng sibilisasyon. Siya ay lumalamon ng sibilisasyon, sa katunayan. Ang mga salita ay mga mapanganib na nilalang na kumakain ng pinagmulan. Kapag ang pinagmulan ay naalis, bubulusok ang pag-unawa ng lahat. Mawawalan ng katinuan. Nawawala ang pagkatao. Ito ang tunay na nais niyang pagkawasak ng sibilisasyon. Sinabi sa akin ni Zhao Rong ang lokasyon ng sentro ng pulong. Agad akong dinala roon. Kapatid Shen, huwag kang magpadalos-dalos. Ilang taon na lang ang natitira sa iyo. Paano ka pa magpupumilit na ubusin ang iyong enerhiya? Ano ang halaga ng ilang taon? Kung papayagan natin silang pirmahin ang kasunduan, hindi lalampas ng bukas ang buong sibilisasyon ng sangkatauhan. Dalhin mo ako doon agad. Ito lamang ang tanging paraan. Sige, Gyu. Yan-an, ihanda agad ang sasakyan. Tumungo ng buong bilis sa sentro ng kumperensya.
Unit ng espesyal na operasyon Zaurong, isagawa ang pinakamataas na antas ng kagyat na misyon. Palayain ka agad. Pirmahan ang pangalan. Wala nang alitan sa mundo. Pirmahan ang pangalan. Wala nang alitan sa mundo. Ibaba ang panulat. Oh. Akala ko sino yon. Kayo pala ang huling tagapagmana ng Makata sa mundo. Nakikilala mo ako. 60 taon na ang nakalipas. Ang iyong ninuno na si Gu Wangshu ay pinilit akong umatras kapalit ng kanyang pagsasanay. Sayang, pumanaw na ang ninuno. At ako'y muling bumalik. Ang mga karaniwang armas ay hindi makakasugat sa akin kahit kaunti. Kapangyarihan ng pagkakabihag sa mataas na dimensyon. Singjilin Luming. Singjilin Luming. Dapat masama ang pakiramdam mo, di ba? Kailangan lang manipulahin ang mga salita. Kusang itutulak ng mga tao ang bayani sa kailaliman gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ginugugol nila ang lahat ng pagsisikap para lumikha ng ingay. Sa huli, takot lang sila sa sinaunang aklat na hawak ko. Takot ba sila? Nasa akin ang buong pag-asa. Ang tula na dumadaloy sa iyong katawan, na naglalaman ng pinakapayak na pinagmulan ng mga salita, na lubos na magpapalutang at kakainin ka. Ang tula na dumadaloy sa iyong katawan, na naglalaman ng pinakapayak na pinagmulan ng mga salita, na lubos na magpapalutang at kakainin ka. At ang kabihasnan ng mga salita sa mundong ito ay ganap na guguho. Gusto mong subukan? Sige, subukan mo. Hindi mapigilan ang panginginig sa dulo ng aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang katawan kong may kaunting natitirang buhay ay kusang tumatanggi sa sinaunang aklat. Ang makapangyarihang puwersang iyon na kayang agad na agawin ang enerhiya ng buhay. Hindi na kailangang pilitin ang pakikibaka. Shen Jibay. Ang katawan mo na puno ng galit ay matagal nang ubos ang lakas. Puno ng sugat. Ano ka ba talaga? Pinipilit mong gisingin ang kapangyarihan ng mga sinaunang aklat. Magdudulot lamang ito ng pag-ubos ng natitirang buhay mo. Pabilis ng pagbagsak mo. Ang aking pag-iral. Hindi pa panahon para sa'yo, ikaw nakakaibang nilalang na umaasa sa panlabas na bagay para mabuhay. Shen Jibay, sirain ang dakilang Ming. Sirain ang dakilang Ming, Shen Jibay. Sirain ang dakilang Ming. Ang Ming ay nasa ibaba. Ang kadakilaan ay nasa itaas. Hindi palagian ang mandato ng langit. Hindi malayo ang aral ng nakaraan. Matagumpay na naipit siya. Ang galing ni Kuya Shen. Gamit ang kapangyarihan ng sinaunang aklat, mahigpit niyang pinigilan itong kakaibang nilalang. Shen Jibay. Huwag kang masyadong mag-optimista, Shen Jibay. Huwag kang masyadong mag-optimista. Wala siyang kahit anong intensyon na lumaban. Maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap. May kaayusan ang pagkakatugma. Nagtataglay din ito ng malalim na mga alaala at diwa ng sibilisasyon. Talagang napakabihira nito. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamatandang aklat ng tula ng Huaxia. Ang kadalisayan ng pinagmulan ng mga salitang ito. Talagang nakakaantig. Hindi ito possible. Ikaw, kaya mong tanggapin ang kapangyarihang ito. Hindi ito matatawag na pagtanggap. Maaari lamang itong tawaging mga salitang engkanto ng kapatid na babae. Ang mga salita ay bahagi talaga ng aking pinagmulan. Ginagamit mo ang mga salita upang pigilin ako. Parang tubig na sinubukang patayin ang apoy. Shen Jibay, talagang napakabata mo. Sobrang nakakainis. Hindi kita papayagang magpakasasa. Mundong pisikal na atake. Mundong pisikal na pamahalaan. Sa huli, ito ay walang kabuluhan. Mukhang ang kaunting pagsubok na yon ay hindi sapat upang maunawaan ninyo ang agwat ng dimensyon. Kaya't ipapakita ko sa inyo kung paano nawawala ang isang sibilisasyon sa ganap na kawalang kabatiran sa wika. Anong kalupitan nito? Ano itong tunog? Wala akong maintindihan. May dala itong kakaibang pakiramdam. Ito ay isang sinaunang wika mula sa isang nawasak na mundo. Ito ang kanyang pinagmulan na lihim na kahoy. Kayang guluhin ang pag-unawa ng tao. Mabilis, mag-focus at panatilihin ang isipan. Ang dami ng mga kulisap, maliliit at itim. Puno ang papel ng mga maliliit na kulisap. Nakakatakot. Ahahaha. Ginoo. Anong nangyari sa inyo? Anong kulisap? Wala namang kulisap. Ano iyang mga baluktot-baluktot na guhit na ito? Bakit hindi ko ito maintindihan ng buo? Zhao Dui, anong balita? Kumusta kayong lahat? Zhao Ren, magising ka. Shen, ano ang ibig sabihin ng mga salita? Ano ang kahulugan ng mga nakasalang na linya? Ano ang tunay na representasyon ng daan? Unti-unti nang nagiging malabo at hindi ko na matandaan.
Kahit ang pangalan ko ay unti-unting nagiging malabo at hindi ko na matandaan. Sa katahimikang espasyong ito, ang mundo niya ay naiwan na lang sa kanyang mabilis na paghinga at sa malamig na baril na yon. Mga di pamilyar na anyo lamang na hindi maintindihan. Nakita mo ba, Shen Jibai? Ang mga salita ang batayan ng inyong pag-unawa sa mundo at ng paglipat ng sibilisasyon. Kapag nawala ang pag-unawa sa mga salita, hindi ninyo ma-define ang inyong sariling pagkakakilanlan. Ngayon ay isang maliit na babala lamang. Tinanggal ko lamang ang pag-unawa sa mga salita ng lahat sa silid na ito, ng mga tao. Bibigyan kita ng 7 araw. Pagkalipas ng 7 araw, gagamitin ko ang orihinal na kapangyarihan ng Shaijing sa pamamagitan ng mga aklat na sumasagisag sa kabihasnan. Lubusang tatapusin ang lahat ng nilalang sa mundong ito. Kapatid Shen Jibai, bakit pakiramdam ko hindi ko na mabasa ang mga salita? Yung pakiramdam na yon, parang naagaw mula sa aking utak ang isang bahagi ng aking alaala. Pansamantala niyang inalis ang inyong kaalaman sa mga salita. Ito ay isa lamang sa kanyang naiisip. Shen Jibai, ano ang dapat nating gawin? Shen Jibai, hindi siya masasaktan ng mga karaniwang armas. Shen Jibai, kung pagkatapos ng 7 araw, Shen Jibai, talagang gagamitin niya ang ninakaw na kapangyarihan ng Shaijing para simulan ang dimensional na pagsabog, Shen Jibai. Lahat ng tao ay mawawalan ng kaalaman sa kabuluhan na walang hanggan, Shen Jibai. Kahit ang kapangyarihan mo sa pagbigkas ng mga tula ay mahihigop niya. Parang wala ng pag-asa. Hindi ba may paraan pa? Ipatawag si Shen Jibai para palabasin ang natitirang kaluluwa ng ama ko. Noong 60 taon ang nakalipas, naitaboy niya ang mga espiritu ng salita. Siguradong alam niya ang kahinaan nito. Baliw ka ba? Natira lang sa ama mo ang isang hibla ng kaluluwa. Piliting gisingin siya. Tuluyan siyang mawawala sa mundong ito. Kung maubos ang sangkatauhan, anong silbi ng isang natitirang kaluluwa? Shen Jibai, alam kong mas ayaw mong bitawan siya. Pero isa siyang sundalo. Ako rin. Ang pagprotekta sa sangkatauhan ang misyon namin bilang ama at anak na babae. Buksan mo siya, Ginoong Gyu. Buksan mo siya, Ginoong Gyu. Narinig ko na. Baer, An-an. Nagsakripisyo kayo. Dumating na ang ama ng mga espiritu. Kaunti na lang ang natitirang buhay ni Shen Jibai. Walang bisa ang kanyang mga tula sa mga espiritu. Ano ang dapat nating gawin? Wala na bang pag-asa ang sangkatauhan? Normal lang ang hindi epektibo. Ang wika ay kumakain ng mga salita. Paano mo siya napaatras noong 305 na artikulo? Shen Jibai. Hindi ako nanalo, Shen Jibai. Nauubos lang ang aking lakas, Shen Jibai. Nauubos ko lang ang aking kapangyarihan. Upang hindi siya makakain ng higit pang orihinal na lakas sa ngayon, na nagbigay ng 60 taong kapayapaan. Anong ibig sabihin nito? Ang mga tula mula sa mga nakaraang opisyal ay hindi ba 305 na tula? Mayroon pa bang isa? Ang Xing ay ipinasa ng mga opisyal ng kasaysayan sa kanilang buhay. Ngunit walang sinuman ang nakapagbigkas nito ng buo. Ang nawawalang ika-306 na kabanata ng Zongchang. Nasaan ang ika-306? Ano ang nakasulat dito? Wala siya sa libro. Siya ay isang blangkong papel. Ang naunang 305 ay nagsulat tungkol sa mga bundok, ilog, halaman, ibon at hayop. Mga ritual, musika at pananakop. Ang mga bakas ng sibilisasyon. At ito ang ika-306 na bahagi, na kailangang isulat ay tao. Ito ay ang kalooban ng sangkatauhan. Na ang salita ay kayang lamunin ang nakatakdang mga salita. Ngunit hindi nito kayang lamunin ang pinakaugat na mekanismo ng kaligtasan, na sumasabog mula sa tao sa gitna ng kagipitan. Na ang salita ay kayang lamunin ang nakatakdang mga salita. Ngunit hindi nito kayang lamunin ang tao sa gitna ng kagipitan. Pinakapayak na mekanismo ng pagtakas. Bayer, kailangan mong walang tiyak na mga salita sa loob ng 7 araw. Ang kanyang tinta ay nagdudulot ng pagkakaugnay ng pananampalataya sa buong mundo. Tanging ang sama-samang kalooban ng bilyong tao. Hindi na makakasama si Papaanan sa iyo. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Ingatan mo ang pag-asa na ito. Tatay, huwag kang umalis. Sabihin mo ng malinaw. Paano tayo magkakaintindihan? Tatay. Tinig ng bayan. Pagkakatugma ng paniniwala. Inaakusahan akong sinungaling. Ang marioneta na si Lin Luming, gumulo ng mga argumento na parang mundo'y nagbabaliktad. Ano ang maibibigay ko para makuha ang simpatsya ng buong mundo? Sino? Kuya, itong matandang lalaki. Hindi siya umalis. Naging liwanag lang siya. Nagmamasid sa atin. Huwag mag-alala, si Zhao ay si Xiaoman. Bakit ka nandito, Xiaoman? Nawasak ang lumang bookstore. Ginoong Zhao. Siya yung tiyuhin na may maraming peklat sa mukha. Siyang nagligtas sa akin mula sa mga guho.
Kuya, nalulungkot ang libro sa iyong mga bisig. Ang mga salita sa loob nito ay mahina. Anong sinasabi mo? Sinabi ko na malungkot ang mga salitang iyon. Mahina ang mga salita sa loob nito. Ano nang sinabi mo? Sinabi ko na malungkot ang mga salitang iyon. Bago ito humingi ng tulong, wala akong nakita. Shen Jibei. Shen Jibei. Pagkatapos sumilay sa langit ang lilang liwanag, nararamdaman ko na sila. Ang salitang ito ay apoy. Siya ay mahina ngayon. Parang apoy na malapit ng mamatay. Ang salitang iyon ay bundok. Kulang siya ng isang bahagi. Masakit, sabi ng kuya nila. Kailangan nila ng tulong ng lahat upang sumigaw. Kaya nating paalisin ang masamang tao na nakaputi. Maaari mong maramdaman ang pinagmulan ng mga salita. Dumarating ang kapangyarihan ng salita. Nabasag ang hangganan ng dimensyon. Ang isipan ng mga ordinaryong tao ay naapektuhan. May ilang tao na nagising sa espesyal na kakayahan sa pag-unawa. Zhao Dui, Shen kapatid. Ano ang sinabi mong dapat kong gawin? Matagal ko nang ibinigay ang buhay ko sa iyo. Maghanda ka ng kagamitan para sa pandaigdigang live stream. Pinakamataas na pribilehiyo. Ngunit ang katawan mo ang gagamitin. Ako'y gumagamit ng natitirang pananampalataya. Ubus na ang lakas ko. Ngunit ikaw ay may kaunting buhay na lamang. Mauubos ka ng napakalakas na kapangyarihan na yon. Nakaabang, napakagandang deal itong transaksyong ito. Kuya Xiaoman, kaya mong maramdaman ang pinagmulan ng mga salita. Ipinanganak kang para tanggapin ang misyon na ito. Kung sa loob ng 7 araw hindi ako makakabalik, kaya mong maramdaman ang pinagmulan ng mga salita. Ipinanganak kang para tanggapin ang misyon na ito. Kung sa loob ng 7 araw hindi ako makakabalik, mula ngayon ang aklat na ito ay sayo na. Hindi, ayaw ko. Kuya, huwag kang umalis sa akin. Ikaw na ang susunod na makata. Pangalagaan ang mga salita. Pangalagaan ang sibilisasyong pantao. Ayaw ni Xiaoman ng libro. Gusto ni Xiaoman na mabuhay ka. Pinakamataas na antas ng alarma. Babala ng kakaiba. Muling lumalaki ang puwang na bitak. Nagsimula na siyang sumipsip ng lakas ng sibilisasyon. Papasok na sa countdown ang katapusan. Ibigay si Shen Peibei. Ibigay ang masamang bagay. Siya ang pinagmulan ng sakuna. Ibigay siya. Mawawala ang krisis. Anong nangyayari? Bakit may mga sibilyan na nagtitipon sa labas? Iyon ang puppet ni Lin Lu. Mga kapamilya, sinapanganib ko ang buhay ko para makuha ang mga internal na sisi. Tingnan niyo ng mabuti. Sixing Wei, ang mensahero na nakaputi, ay dumating para makipagnegosasyon at humiling ng kapayapaan. Si Shen Jibei, ang makasariling yan. Para sa 7, itapon ang masamang aklat. Aktibong inatake ang sugo. Basta't ibigay si Shen Jibei. Sunugin ang masamang aklat. Papatawarin tayo ng puting damit na sugo. Kawalang kabuluhan. Pupunta ako para ilantad ang tunay na pagkatao ng sinungaling na ito. Hayaan ang mga nalinlang na tao na magising. Huwag kang magpadalos-dalos, Zhao. Sa labas ay may 10,000 mga naudyok na mamamayan. Hayaan mong magising ang mga taong nalinlang. Huwag kang magpadalos-dalos, Zhao. Sa labas ay may 10,000 mga naudyok na mamamayan. Kapag nagkaroon ng hidwaan, mas marami pang magiging biktima. At saka, tingnan mo ang kagyat na utos na ibinaba ng punong himpilan. Itong mga tanga na ito ay nag-aaral at nagsusuri. Wala silang kaalam-alam sa kahalagahan ng sinaunang aklat na ito. Kapit Zhao, Kapit Gu. Mangyaring isagawa ang utos ng punong himpilan. Ibigay ang sinaunang aklat. Isagawa ang utos. Isagawa ang utos. Si Ginoong Shen ay nagbigay ng lahat upang protektahan ang buong sangkatauhan. Ngayon, kailangan niyong ituring siya bilang banta. Hindi ko papayagan si Zhao Ren. Magtangkang sumuway sa utos ng militar. Hindi ko tatanggapin ang utos na ito. Ginoong Gunyanan, dalhin si Ginoong Shen at si Xiaoman. Ako na ang bahala sa likuran. Kapit Zhao. Dali, umalis ka na. Kung hindi, hindi na makakaalis ang lahat, umalis ka. Kuya, ang buhok mo. Bakit napakatanda na ng mukha mo? Paano ka naging matanda? Parang si Lolo Zuna. Huwag kang umiyak, kuya. Wala na tayong maraming oras. Habang kaya ko pang magsalita. Ituturo ko sa iyo kilalanin ang mga nakasulat dito. Ayaw kong mag-aral. Ayaw kong tumanda ka. Ayaw kong iwanan mo ako. Ang unang karakter ay hangin. Unang salita ay hangin. Shen Jibei. Shen Jibei. Naglabas ng warrant ang punong himpilan. Pagsubok sa buong internet. Itinuturing kaming mga traidor ng sangkatauhan. Saan pa kami makakatakas? Sinasalanta ng Yanling ang mga puwersa ng sibilisasyon. 206 na bahagi ng tinig ng bayan. Kung itinuturing ako ng buong sangkatauhan na isang demonyo, nabulag ng mga kasinungalingan,
Ano ang maaari kong gamitin upang makaramdam ng koneksyon? Kung ang buong sangkatauhan ay itinuturing akong demonyo, na nalinlang ng mga kasinungalingan, ano ang maaari kong gamitin upang makaramdam ng koneksyon? Sila'y mga magmang at nakasisilaw. Ngunit sila'y mga buhay na tao, na natatakot na maimpluwensyahan. Ngunit makikita rin ang katotohanan. Isang tao na naglalabas ng walang katapusang lakas. Naiintindihan ko na. Sa wakas, naiintindihan ko na. Shen Jibai, anong tinatawanan mo? Huwag mo akong takutin, yeah. Nian-an, lumiko ka. Nabaliw ka na, lahat ng tao sa lungsod ay naghahanap sa'yo. Ang pagbabalik mo ay parang pagsuko sa bitad. Kailangan ko, sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng Yanhon. Gusto kong ipakita sa ilalim ng titig ng apoy ng kaluluwa. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Ano nang ibig mong sabihin na sa ilalim ng kanyang pagtitig? Isulat ang pambungad ng huling akda. Bay, gusto mo bang ipagsapalaran ang buhay mo? Gusto ko lang malaman kung ano ang mangyayari. Lahat sila ay pinukaw ni Linluming. Madali lang, kailangan ng ika-306 na sulatin ang pagkakaisa ng buong sambayanan. Ngunit ngayon, buong sangkatauhan ay pinukaw ni Linluming. Itinuring nila akong demonyo. Itinuring nila ang binatang nakaputi na tagapagligtas. Paano sila makaugnay sa akin? Kaya kailangan kong ipakita sa kanila ang katotohanan para makita nila ito ng kanilang sariling mga mata. Ako mismo ang lalapit sa kanya. Hayaan ko siyang sa harap ng buong mundo. Susubukang lamunin ako. Shen Jibai, baliw ka ba? Tuluyan kanyang lamunin. Alam mo ba kung anong uri ng nilalang siya? Iyon ay isang kakaibang nilalang mula sa mataas na dimensyon. Sinasalanta siya. Ang iyong pinagmulan ay tuluyang maglalaho. Wala nang kahit anong bakas na may iwan. Alam ko, pero ito ang tanging paraan. Kapag siya ay sumasakmal sa kapangyarihan ng oras, ang kanyang anyo ay pansamantalang mawawala ng bisa. Ang sinaunang aklat ay ipapakita ang kanyang tunay na Shen Jibai, isang pangit na anyo na kumakain sa sibilisasyong pantao. Project ito sa isipan ng bawat isa, Shen Jibai, na may papasa sa isip ng bawat tao, Shen Jibai. Shen Jibai. Kapag ang buong sangkatauhan ay nasa sukdulang pag-aalerto, nang makita nila ang tinatawag na tagapagligtas, na unti-unting nilalamon ang kanilang sibilisasyon. Shen Jibai, doon lamang sila tunay na magigising. Sa panahong iyon, Xiaoman. Nasa iyo na ang lahat. Sa sandaling makita ng lahat ang katotohanan. Iyon ang pagkakataon para sa pagkakaisa. Gagamitin ko ang aking huling lakas upang bigkasin ang simula ng 2,306 na kabanata. Upang gisingin ang kalooban ng lahat. Ang kailangan mong gawin ay dalhin ang librong ito at gabayan ang mga nagising na nakakaalam ng katotohanan. Natapusin ito kasama ko. Pagsama-samahin ang lakas ng lahat ng tao. Pero, kuya, mawawala ka na. Shen Jibai, hindi ako sumasang-ayon. May iba pang paraan. Yung mga tao sa punong himpilan, hindi ba't nag-aral sila ng mga armas para labanan siya? Maghintay pa tayo. Bigyan pa sila ng kaunting oras. Walang oras. Hindi na makapaghintay si Nianan. Shen Jibai, 7 araw. Shen Jibai. Si Shen Jibai, siya ang nanloko sa atin. Shen Jibai. Ngayon, nais niyang sakupin ang lungsod na ito. Shen Jibai. Sakupin ang lahat ng sibilisasyong lakas dito sa lungsod. Lumiko ka. Hindi kita dadalhin para sa walang kabuluhang sakripisyo. Mas gusto kong magtago tayong magkasama. Kahit na ilang huling araw lang. Ayaw kong makita kang maglaho. Huwag kayong paputok, kakampi. Putang ina, brutal yang mga panloob na gwardiya nila. Nagkunwaring nawalan ako ng malay para makatakas. Sinundan ko ang bakas ng gulong nyo ng buong 1-0 li. Kapit Zhao, kumusta ka? Hayaan mong i-bandage kita. Huwag mo na akong alalahanin. Shen kapatid. Yung sinabi mo kanina. Narinig ko lahat mula sa trunk. Kapit Zhao, kausapin mo siya. Zhao Rong. Gunian-an, tumahimik ka. Akala mo ba gusto kong pilitin siyang sumugal? Pero kung hindi siya pupunta, lahat tayo, kasama ang syudad na ito ay magiging pagkain ng halimaw na yon. Si Kuya Shen ay isang tagapagbantay. Tulad natin, may tungkulin kang paalagaan ang sangkatauhan. Hindi ako sundalo. Isa lang akong manunulat ng nobela. Hindi, ikaw ay. Mula nang binuksan mo ang librong iyon, at ginamit ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ang unang lungsod, ikaw na.
Ikaw ang mas karapat dapat na tagapangalaga kaysa sa amin. Babalik ako mismo ang magmamaneho para sa'yo. Dadalhin kita sa pinakamataas na lugar. Kakayanin mong tapusin ang iyong misyon. Kuya, huwag ka nang pumunta, okay ba? Natatakot si Xiaoman. Xiaoman, ibinibigay ko sa iyo ang librong ito. Tandaan mo ang mga salitang itinuro ko sa iyo. Tandaan mo ang kapangyarihan ng mga salita. Kung isang araw makalimutan mo kung ano ang hitsura ko, tignan mo lang ang librong ito. Sasabihin ito sa iyo. Nariyan lang ako palagi. Ayaw kong maging kabaong. Gusto ko lang nabuhay ang kuya ko. Nandito ka na. Nandito na ako. Akala ko magtatago ka. Parang isang nabihag na hayop na naghihintay ng wakas. Pero kusang lumapit ka. Nakabawas ka sa akin ng maraming abala. Di ba gusto mo ang enerhiya sa loob ng katawan ko? Halika, kunin mo ito. Mga kasama, ako si Shen Jibai. Tandaan ninyo ang lahat ng inyong makikita sa susunod. At sumabay ka sa akin sa pagbigkas. Huwag ka nang magbula-bula. Anong naiisip mong iwanang huling mensahe? Kahit na sumigaw ka hanggang sa mawala ng boses, ang mga karaniwang tao ay ituturing ka lamang na isang abala. Si Shen Jibai, sa kanilang mga mata ngayon, ako ang tagapangalaga ng kaligtasan ng mundo. Ito ba ay tagapangalaga? Punitin ang peking sandali. Ito ba ay tagapangalaga? Punitin ang peking sandali upang makita ang totoong daga. Walang pagkain ng daga para sa akin. 3 taong gulang na dalaga, ayaw akong alagaan ang pinagmulan ng lakas. Mababaw at mahina. Medyo magagamit pa. Halika, maging bahagi ng aking lakas ah. Sinasalanta siya ng halimaw. Panatilihin ang iyong isip. Tumingin sa screen. Huwag ilihis ang iyong tingin. Ito ang pagkakataong nakuha ng kapatid na Shen sa pamamagitan ng pagpasok sa panganib. May pagbabago ba sa mga sinaunang aklat ni Xiaoman? Uy, mukhang may reaksyon na. Gumagamit ang kuya ng sarili bilang tulay. Tinatayang ang kapangyarihan ng sibilisasyon ay sumisingit ng paatras. Ang sitwasyon sa loob ay sobrang misteryoso. Nakakapanginig ang presensyang ito. Tingnan niyo ang loob ng kanyang tunay na katawan. Ano ang nakatago roon? Tingnan niyo ang loob ng kanyang tunay na katawan. May nakatagong bagay sa loob ng Xing. Ito ay mga titik na masikip at puno ng mga sinaunang teksto. May mga hieroglyph ng sinaunang Ehipto at mga simbolo ng sibilisasyong Maya. At mayroon ding napakaraming simbolo na hindi pa nakita. Ang mga titik at linya ay tila nagdadalamhati at lumulutang. Lahat ay malinaw na nakikita. Ito ang inyong sinasamba na anghel. Nakaimbak sa kanyang katawan. Ito ay libu-libong sinaunang sibilisasyong nilamon at winasak niya. Kapag nilamon niya ang ating pinagmulan ng wika, ang sangkatauhan ay malapit nang mawala ng pamana ng sibilisasyon. Maging mga nilalang na walang kamalayan sa sarili. Hindi ito maaaring totoo. Hindi siya talagang nandito para iligtas tayo. Nandito siya upang lamunin ang buong sibilisasyong tao. Naloko tayong lahat. Nagsanib puwersa si Lin Luming at ang halimaw para mailoko ang lahat. Patayin ang live stream. Agad na putulin ang lahat ng signal. Tanggalin ang plug ng kuryente, mabilis. Hindi kayang putulin ni Kuya Lin. Nilock na ng militar ang lahat ng mga dalas ng signal. Tingnan niyo ang mga dumadagsang komento. Ganap nang nagbago ang ihip ng hangin. Huwag niyo akong sisihin. Pinilit ako ng halimaw. Nagising na ang mga tao. Nagkakaisa ang galit ng buong bayan. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga salita ay nag-aalab. Tito Zhao at Ningan, nabuo na ang balangkas ng ika-306 na kabanata ng sinaunang aklat. Ngunit blanko ang buong balangkas. Kailangan ng tinig ng lahat ng tao upang punan. Ako ang mangunguna. Huwag kayong manatili sa isang lugar. Si kapatid Shen ay nagbigay ng sarili bilang pain. Upang makakuha tayo ng pagkakataon. Ang mga nais protektahan ng ating sibilisasyon. Lahat ay dapat magsalita at umuugong. Mga bata, ano ang iniwan ni Shen sa mga lumang pahina ng aklat?
Sumigaw ka ng malakas. Ang sinabi ng nakatatandang kapatid ay, kung ikaw ay nananatiling tapat sa iyong pagkatao, tumayo ka ng may dangal. Sabay-sabay tayong bumigkas. Ano ang dapat nating bigkasin? Sabay-sabay tayong lahat na bumigkas. Tama, ikaw ang mangunguna. Sama-sama tayong labanan ang halimaw. Sabay-sabay tayong bumigkas sa ilalim ng langit. Hindi ba ito'y lupain ng hari? Hindi ba ito'y lupain ng hari? Sa tabi ng lupa. Hindi ba ito'y mga lingkod ng hari? Hindi ba ito'y mga lingkod ng hari? Sa ilalim ng langit. Hindi ba ito lupain ng hari? Hangganan ng lupain. Hindi ba sila mga nasasakupan ng hari? Sa ilalim ng baitang ng langit, hindi ba? Anong puwersang nagreresonansya ito? Tumigil kayong lahat. Hindi ito karaniwang sinaunang teksto. Ang puwersang ito ng pinagmulan. Bakit hindi mawasak? Hindi ko na kayang tiisin ang aking katawan. Mahusay kang magbuwal ng pinagmulan ng lahat. Shen Jibai, mahusay kang magbuwal ng pinagmulan ng lahat. Ngunit sa huli, hindi mo nauunawaan ang puso ng tao, Shen Jibai. Shen Jibai. Nakikita mo ang mga nakatakdang pangyayari sa mundo. Ngunit kailanman ay hindi nauunawaan kung ano ang tunay na puso ng tao. Ang mga salita mismo ay tahimik na simbolo. Ngunit ang nagbibigay sa mga salita ng walang katapusang kapangyarihan ay ang walang katapusang sibilisasyon ng tao at ng bilyon-bilyong nilalang. Hanggat ang gulugod ng tao ay hindi nabali. Ang sibilisasyon ay hindi mapuputol. Ang ika-306 na ito ay walang katapusang wakas. Napakabuti. Sobrang ganda. Naunawaan ko na ang lohika ng pangungusap ng sinaunang kasabihang ito. Ngunit huminto ang lakas na ito. Naunawaan ko na ang lohika ng pangungusap ng sinaunang kasabihang ito. Ngunit huminto ang lakas na ito. Agad silang huminto. Ano ba talaga ang kakaibang lakas na ito? Bakit hindi ko maunawaan ang kasabihang ito? Lohika ng pangungusap. Walang puntong masimulan ang mga tuntunin ng estruktura. Anong kapangyarihan ang inyong pinag-iisa, kayong mga mortal? Isinusulat namin ang tunay na puso ng tao at ang dangal ng kabihasnan. Binatang nakasuot ng puti. Nilamon mo na ang hindi mabilang na kabihasnan. Palagi mong inakala na ang mga titik ay simpleng mga ukit lamang sa mga bagay. Ang tuyot at manipis na lamig ng mga aklat. Simbolo ba? Ganoon talaga. Basta't may mga patakaran at estruktura. Maaari kong lubos na sakupin at kontrolin. Maling-mali ka. Maaari mong sakupin ang mga simbolo ng katahimikan at pagkalipol. Ngunit kailanman ay hindi mo masasakupan ang bilyong mga nilalang. Sama-sama nating pinangangalagaan ang buhay ng sibilisasyon ating isinulat. Ito ang ika-306 na bahagi. Hindi kailanman ang pagwasak ay ang tanging solusyon. Ano nga ba ito? Sinasalanta niya ang aking pinagmulan. Ito ay nagtatakda ng kahulugan ng milyong nilalang ng isang sibilisasyon. Sa parehong oras, nagtatanggol sa tahanan at nananatiling tapat. Sabay-sabay na umaawit, Shen Jibai. Sabay-sabay na umaawit. Ito ay isang pagpapahayag sa langit at lupa ng sariling pag-iral at hindi pagsuko. Binatang nakaputi. Hindi ka natalo ng puwersa, kundi ng kalooban ng daan-daang libong tao. Itinuring na taliwas sa daan ng langit. Isang kakaibang kawalan na hindi dapat umiral. Magaling, bata. Magaling, bata. Mas may lakas pa ito kaysa sa mga tula ko noong aking kabataan sa digmaan. Mga Ginoo. Sila ang mga makata ng nakaraan. Tayo'y 305 na sinag na nananatili sa mundong ito. Nagmamasid sa nalalabi ng ating kultura. Ang matandang ang batang nakaputi, ay tiyak na naglaho na. Napanatili ba natin ang sibilisasyong pantao? Siya ay talagang nawasak na. Nawasak sa pagitan mo at ng buong sangkatauhan. Nasama-samang isinulat ang ika-306 na bahagi. Anak, natapos mo ang bagay na hindi nagawa ng 305 henerasyon ng mga opisyal. Na aming mga ninuno. Pinalitan mo ang puting espasyo ng Brunei. Ng pinakamabigat na tinta. Ayos lang, ayos lang. Ginoo, naubos na ang aking lakas. Wala ng oras. Huwag kang magkalat. Nasa tamang edad ka na. Kasama ang mga kaluluwa naming natagong daang taon sa ilalim. Hayaan mo akong manatili dito. Kasama ang mga nakatatandang ito sa pag-alaga sa ating kultura. Ngunit, ang aking pangunahing lakas ay naubos na at hindi na kayang suportahan ito. Walang pero. Mga kapwa kasamahan. Bagaman nasira ng mga kakaibang nilalang ang pisikal na anyo ng mga sinaunang aklat. Ngunit nananatili pa rin ang pundasyon ng ating mga natitirang kaluluwa. Ngayon ay sabay-sabay nating tipunin ang lakas ng linya ng kaalaman. Upang ipadala ang kabataang ito pabalik sa mundo ng mga tao. Ayos ba? Dapat nga. Bantayan ang mga apoy ng mundo. Pakiusap, tingnan mo para sa akin ang kagandahan ng mga bundok at ilog sa mundo. Kung gaano ito kaganda. Dapat talaga ganito. Bantayan ang mga apoy ng mundo. Pakiusap, tingnan mo para sa akin ang kagandahan ng mga bundok at ilog sa mundo. Huwag kayong magbigay ng labis na tulong, mga nakatatanda. Mawawala kayo ng tuluyan. Panahon na para kami maglaho. Ang lumang aklat na ito ang nagbihag sa amin ng 100 taon. Bayer, alagaan mong mabuti si binibining yan para sa akin. Bumalik ka na, bata. Hindi pa natatapos ang kwento mo.
Naglaho na ang pangitain. Ang anino ng halimaw ay tuluyang naglaho. Sumikat na ang araw si Shen Jibay. Nahulog siya mula sa mataas na lugar. Zhao, bilisan mo, iligtas mo siya. Lahat, lumayo kayo. Ha, nahuli ko. Shen, ang katawan mo ay talagang matibay. Shen Jibay. Gising ka, huwag kang matulog. Doktor, bilisan mo. Dalhin ka agad ang kagamitan sa unang lunas. Ang pagtawag ng helicopter para sa pagsagip ay... Nandito ako, nandito talaga ako. Ang pagtawag ng helicopter para sa pagsagip ay... Nandito ako, nandito talaga ako. Huwag kang magsalita, mag-ipon ng lakas. Kapit lang, kailangan mong magtiis. Isinagip mo ang buong sangkatauhan. Gagamitin ng liga ang mga nangungunang mapagkukunan ng medisina para gumaling ka. Siguradong magiging ligtas ka. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, hindi ako umiiyak, hindi ako umiiyak. Ano man ang gusto mong sabihin, nakikinig ako. May utang pa akong 3 buwang renta kay Tita Wang. Hindi ko pa ito natutugunan. Tulungan mo akong bayaran ito. Ako na ang magbabayad para sa'yo. Mula ngayon, ako na ang sasagot sa lahat ng renta. Ngayon, huwag kang nakatitig lang sa akin, okay? Shen Jibay. Huwag mo akong takutin. Gunyan-an. Gunyan-an, Ginoong Shen. Gunyan-an. Sean Yan-an. Gunyan-an. Dalhin ang defibrillator agad. Dalhin mo na ang pangtanggal ng wrinkles, Gunyan-an. Gunyan-an, dalhin mo na ang pangtanggal ng wrinkles. Simulan agad ang pagsagip. Agad na iligtas si Gunyan-an. Gunyan-an, agad na iligtas siya. At charge sa 200 joules. Lahat lumayo. Kapitan Yi, pasensya na. Lahat lumayo. Kapitan Yi, pasensya na. Wala na tayong magagawa. Ang mga panloob niyang organo ay malubhang pumalpak na. Lagpas na ito sa saklaw ng karaniwang medikal na paggamot. Nagsasalita ka ng kalokohan, kanina lang siya ay nakakapagsalita pa. Ang mga susunod na henerasyon ang mga bayani na magtatanggol sa atin. Wala nang pag-asa si Zhao. Ano man ang halaga. Kailangan siyang iligtas. Kuya, huwag kang umalis sa amin. Unti-unting nawawala ang amoy ng lamok. Ang liwanag ng pintuan sa mga sinaunang guho ay unti-unting humihina. Huwag mawala. Pakiusap, huwag kayong umalis. Hindi pa nagigising ang kanyang kapatid na lalaki. Hindi kayo pwedeng umalis. May mga salita na lumiwanag. Nandyan pa ang liwanag ng mga salita. Ano ang nakasulat sa mga pahina ni Xiaoman? Iyon ay ang matandang nakabihis ng dilaw na liwanag. Nakasulat sa inskripsyong ito, ang tungkulin ng opisyal ng panulaan ay nakatali sa mga tula. Tinig ng mamamayan. Maaaring ipagpatuloy ang kanilang kaluluwa. Tinig ng mamamayan. Maaaring ipagpatuloy ang kanilang kaluluwa. Naiintindihan ko. Isinama ni Shen Jibay ang kanyang sariling sigla sa daloy ng mga tula. Basta't magkakaisa nating bibigkasin. Maaari nating tawagin ang kanyang buhay gamit ang ating mga puso. Lahat, pakiusap, makinig kayo sa akin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para ipagtanggol ang sibilisasyong tao. Itinago ang buhay sa mga sining at kultura. Ngayon, panahon na para gisingin ang ating bayani na nagtatanggol sa atin gamit ang ating mga puso. Ano ang dapat gawin? Hindi kailangan ng pagligtas sa bayani. Kailangan ng sama-samang puso ng lahat. Tumingin kay Xiaoman at sabay-sabay natin basahin. Gamitin ang tinig ng lahat. Sasabihin ng nakatatandang kapatid ang mga kapwa-tao. Sama-samang kasaganaan. Nakasalalay ang buhay at kamatayan. Sabay-sabay tayong bumasa. Sa araw na walang damit, magsusuot tayo ng parehong balabal. Noong araw na yon, wala tayong damit. Magsasalo tayo sa biyaya. Paano mawawalan tayo ng damit? Magsasalo tayo sa biyaya. Paano mawawalan tayo ng damit? Magsusuot tayo ng parehong palda. Bumalik ang liwanag. Bumalik na ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa. Shen Jibay, dali, tingnan mo. Lahat ng tao sa buong mundo ay sumisigaw para sa iyong bagong biyaya. May tibok na. Nagsimulang bumalik ang lahat ng mga pag-alon. Naibalik na ang mga pag-alon. Recate. Ranscape, ito ang himala ng buhay. Ito ay himala ng buhay. Ito ay himala na nilikha ng kabutihan ng lahat. Sobrang ingay nyo. Mukhang nagising ka na. Natakot kami lahat.
Lao Shen, ang buhok mo. Lao Shen, ang buhok mo. Shen Jibay. 风卷着雪撕裂了穹苍，他站在绝望的中央，鬓角染霜，为盖眼底淌，一命为引渡一场坦荡。谁懂打扮身边 CJ. Sige, si Shen Jibay ay nagbukas ng pinto. Sige, huwag kang magtago sa loob. Alam kong nandyan ka sa bahay. Narito na. Tita Wang, dahan-dahan lang sa pagkatok. Halos masira na ang pinto. Uy, ikaw, saan ka na nang nakaraang 3 buwan? Walang anino na makikita. Kung hindi mo biglang inilipat ang isang taong upa, akala ko ay umalis ka na. Lumabas lang ako para sa ilang bagay. Sa mga bagay na ginagawa mo, tahimik ka lang palagi. Ano pa ang magagawa mo? Sige na, basta't maayos ang bayad sa upa, wala nang problema. Kumain ka na ng iyong pagkain. Araw-araw na nagtatype sa computer. Hindi kaya? Makakagawa pa ba siya ng isang nakakabiglang kwento? Maaaring hindi siksingke. Talagang kakaibang tao. 306 na piraso, liwanag. Kung balang araw, ang mga sinaunang tula ay magkakaroon ng kapangyarihang pangalagaan ang sibilisasyon. Pipiliin mo bang tumayo at lumaban? Muling lumitaw ang bagong mga karakter sa sinaunang aklat, guro. Narito na. Dumating na.